Ang title ng movie na ito ay High School Return of a Gangster. Tara, simulan na natin. Kahit 47 taong gulang na siya, ang lalaking ito ay nangangarap pa rin na makakuha ng diploma sa kolehiyo. Kaya, kumuha siya ng pribadong tutor para turuan siya sa kanilang bahay. Pero hindi siya magaling mag-aral at ito ay nakakabaliw sa kanyang guro. Palagi siya nitong sinisigawan at sinabihang sumuko na lang. Nang aalis na ang guro, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na yumuyuko ng may paggalang sa kanyang estudyante. Lumalabas na ang ordinaryong estudyante sa kanyang katamhalian ay si Duke Paul, ang pangalawang pinuno ng Chilsang Gang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid ng ligtas ang guro pauwi. Pagkatapos ay hinarap niya ang taksil sa loob ng kanilang grupo. Hindi inaasahan na dadakipan ng taksil ang guro bilang hostage. Inutusan ni Duke Paul na palayain ang inosenteng tao at pumayag siyang makipag-away ng isahan. Noong oras na hinawakan niya ang kutsilyo, ang guro ay nawala ng malay dahil sa sobrang takot. Sa huli, tinapos ni Duke Paul ang laban gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos, naghintay siya sa labas ng emergency room at inutusan ang kanyang mga tauhan na alagaan ng mabuti ang guro. Habang naghihintay, tahimik siyang nagrepaso ng mga simpleng salita sa Ingles. Naghahanda pa rin para sa darating na pagsusulit sa kolehiyo. Nang gabing yun, nakipagkita si Duke Paul sa pinuno ng kanilang grupo, si Jisoo. Si Jisoo ay may balak ng magretiro at sinabihan si Duke Paul na itigil ang kanyang pag-aaral at siya na ang pumalit sa pamumuno ng organisasyon. Nahuli sa pagitan ng kanyang tungkulin at pangarap, nagmaneho mag-isa si Duke Paul para lumino ang kanyang isipan. Sa kanyang pagmamaneho, may nakita siyang isang high school na lalaki na nakatayo sa rehas ng tulay, nanginginig ang buong katawan. Agad na naunawaan ni Duke Paul kung ano ang malapit ng mangyari at nagmamadali siyang sumulong para pigilan ito. Sa kritikal na sandali, isang truck ang mabilis na bumangga sa kanila. Mabilis na lumiko ang driver sa huling segundo at bahagya silang nasagasaan. Nang umupo si Duke Paul para tingnan ang bata, biglang may isa pang kotse na sumalpok diretso sa kanya. Nang magkamalay siya sa ospital, nahihirapan siyang tumayo at pumunta sa salamin. Nakita niya ang mukha ng batang kanyang iniligtas na nakatitig sa kanya. Akala niya ay panaginip lang ito hanggang sa may mga galit na boses na umalingaw mula sa labas ng pinto. Lumabas si Duke Paul at binati ang kanyang mga tauhan, pero isa sa kanila, si Kim, ay malakas na sinuntok siya sa mukha. Dahil sa sakit, napagtanto niya, hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Sigaw naman ng isa niyang tauhan, si Han, ang aming amo ay pumanaw na. Sinusubukan ka lang naming tulungan, pero wala kang utang na loob, makasarili kang gago. Pagkatapos, kinaladkad nila si Duke Paul sa libing at pinilit na humingi ng tawad. Galit na galit, sumigaw si Duke Paul, bakit kayo negal ilibing para sa akin? Hindi ako patay, buhay pa ako. Si Han ay kumundi na sa kanya dahil sa pang-iinsulto sa patay at nagbanta na ilibing siya ng buhay hanggang sa may pumagit na si Jisoo at tumigil sa kanila. Nagmadali si Duke Paul sa morgue, sinusubukan ng buong puso na makabalik sa kanyang sariling katawan, pero nabigo siya. Sinabi ng doktor sa kanya, walang tao ang makakabalik mula sa pagkamatay maliban kung ang oras mismo ay bumalik. Ang mga salitang yun ay nagbigay sa kanya ng isang ideya. Bumalik si Duke Paul sa pedestrian overpass para muling likhain ang nangyari ng gabing yun. Pero nang magising siya muli, 3 araw na ang lumipas at bali ang kanyang binti. Bumisita siya sa sementeryo at nakita lamang na ang kanyang katawan ay ginawa ng abo. Bamantong hininga siya ng malalim, lubos na nawala ng pag-asa. Pero kakaiba, ang espiritu ng bata ay wala kahit saan. Nagsimula siyang mag-alala na baka hindi na makabalik ang bata dahil sa kanya. Sandali lang, isang babaeng may maikling buhok ang pumasok sa kwarto ng ospital. Inakala ni Duke Paul na siya ang nanay ng bata at magalang niya itong binati, pero malamig itong sumagot. Bakit ka palaging gumagawa ng gulo? Sinabihan ka ba ng nanay mo na gawin ito para makuha ang atensyon ng chairman? Buntong hininga niya, sinabing pagod na siyang protektahan siya at ang kanyang nanay, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Si Duke Paul ay naiwang naguguluhan. Napagtanto niya na ang buhay ng bata ay maaaring mas komplikado pa sa kanyang inakala. Para malaman ang totoo, binuksan niya ang tablet at binasa ang diary ng bata.
Doon niya nalaman kung gaano kinamumuhian ng bata ang paaralan at kung paano siya minsan nagnais na mawala na lang sa mundo. Ang pangalan ng bata ay Ahan. Siya ay biktima ng pananakit ng kanyang mga kamag-aral. Pinipilit siya ng mga bully na magnakaw at ginagawa pa siyang target sa pagsasanay ng archery. Araw-araw ay parang impyerno ang kanyang pamumuhay hanggang sa nakilala niya ang isang batang nagngangalang Sikyong sa kanyang bagong klase. Gusto ni Ahan na maging kaibigan si Sikyong, pero kumalat ang chismis na siya ay isang stalker at lahat ay umiwas sa kanya. Pagkatapos basahin ang diary, binasag ni Duke Paul ang tablet dahil sa sobrang galit. Nanumpa siyang babalik sa paaralan para durugin ang mga bully at siguruhin mabubuhay si Ahan ng normal na buhay kapag siya ay nakabalik. Kinabukasan, tumunog si Duke Paul ng doorbell sa bahay ni Ahan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagbukas, at mula sa kanyang tono at ugali, napagtanto niyang siya ang kasambahay. Sa kanilang maikling usapan, nalaman niyang si Ahan ay ang anak sa labas ng chairman ng OK Construction at ang kanyang nanay, si MS, Som, ay walang malay na nakahiga sa sopa dahil sa kalasinggan. Ang mapagmataas na babae kagabi ay ang sekretarya pala ng chairman. Para lumakas muli, inubos ni Duke Paul lahat ng pagkain sa mesa na ikinagulat ng kasambahay. Naiinis sa kanyang magulong buhok, pumunta siya sa barbero at nagpagupit ng maayos at malinis na itsura. Pagkatapos, pumili siya ng mga bagong damit at nagplanong bumili ng bagong gabay sa pag-aaral para sa pasukan. Pero wala siyang ideya kung alin ang kukuning libro. Habang naglalakad, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang lalaki. Ito ay si Sikyong, ang bata na matagal nang hinahangaan ni Ahan. Tumingin si Sikyong sa kanya, pakiramdam niya kahit kamukha nito si Ahan, ang kanyang ugali ay lubhang ibang-iba. Lalo na nang magpaalam sila, sinabihan niya si Sikyong na umuwi ng maaga at huwag pabayaan ang kanyang nanay na mag-alala. Nagtataka si Sikyong. Ang tono niya ay parang isang ama, hindi ng kaedad niya. Ilang sandali lang, binisita ni Duke Paul ang ospital para tanggalin ang kanyang cast sa binti. Agad niyang itinapon ang kanyang sarili sa matinding ehersisyo para palakasin ang katawan na ito. Kapag handa na siya, bumalik siya sa paaralan, puno ng kasiyahan ang kanyang puso. Sa unang araw, sinigawan siya ng guro sa PE dahil hindi siya nakasuot ng name tag. Sa halip na magpanik, buong kumpiyansa siyang humingi ng tawad na nag-iwan ng magandang impresyon. Sa loob ng silid-aralan, magalang niyang tinanong ang ilang babae kung saan ang kanyang upuan. Sinabi nila na wala pang nakatalagang upuan at nakatitig sila ng may pagtataka sa gwapong estranghero. Pakiramdam nila ay nakita na nila siya dati. Nang magsimula ng lista ang guro, nagulat ang klase ng malaman na ang bagong lalaki ay si Ahan pala. Ang mga estudyante ay naging hindi mapalagay, napagtanto na magkakasama pa rin sila sa isang taon kasama ang stalker. Pag-alis ng guro, may lumapit na lalaki kay Duke para mang-asar. Tiningnan ni Duke Paul ang kanyang name tag at napagtanto na siya si Min, ang bully na binanggit sa diary ni Ahan. Makalipas ang ilang sandali, siya ay kinaladkad ng isang grupo ng mga bully sa isang liblib na lugar. Plano nila siyang turuan ng leksyon. Pero hindi sila sineseryoso ni Duke Paul. Pinagmalaki pa niya ang sarili, hinamon ang lahat na sabay-sabay siyang atakihin. Siya ang unang sumuntok, natamba ang isang mahinang lalaki, pero nahirapan siya sa mas malakas. Sinubukan niyang umasa sa kanyang galing sa pakikipag-away bilang gangster. Pero ang bagong katawan na ito ay masyadong mabagal para gumalaw, at nabigo siyang makaiwas sa malupit na suntok ni Min. Isang hangin ang dumaan at hindi inaasahang nakita ni Duke Paul ang espiritu ni Ahan. Nakiusap si Ahan na huwag niyang gamitin ang kanyang katawan para gumawa ng kahit ano dahil kahit anong pilit niya, hindi niya mababago ang kanyang malungkot na buhay. Sinubukan ni Duke na palakasin ang kanyang loob, pero biglang nawala si Ahan sa hangin. Makalipas ang ilang sandali, ginaysan si Duke ni Sikyong at sinabing pumunta siya sa klinik para magamot ang kanyang sugat, pero tumanggi si Duke Paul. Binalaan siya ni Sikyong na kung babalik siya sa klase na ganyan ang itsura, lahat ay iiwas sa kanya tulad ng dati. Noon nang pumayag si Duke Paul dahil wala naman ang doktor. Si Sikyong na mismo ang nag-ayos ng kanyang sugat. Tinanong niya kung bakit nagkunwaring hindi siya kilala ni Duke Paul sa bookstore. Pagkatapos ng lahat, dati silang mabuting magkaibigan. Natigilan si Duke Paul dahil hindi binanggit yun ni Ahan sa kanyang diary. Sa kanyang pag-aalala,
Nagsinungaling siya na nawalan siya ng memorya dahil sa tama ng kanyang ulo at umaasa siyang may pagpapatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan. Ngumisi si Sikyong at sinabi, hindi tayo naging magkaibigan. Binlockmail mo ako. Lumalabas na alam na niya na ang taong nasa harap niya ay hindi ang tunay na ahan. Ang kanyang tingin, ang kanyang tono, lahat ay ibang-iba. Hindi na nakipagtalo pa si Duke Paul. Sinabi na lang niya kay Sikyong na huwag sayangin ang oras sa mga bagay na walang silbi at mag-focus sa pag-aaral. Bumalik siya sa klase at napansin ang makukulay at magarbong gamit ng mga babae, hindi niya maiwasang mainggit. Kaya, nakipag-usap siya sa kanila, umaasang maging kaibigan. Pagkatapos ng klase, mainit niyang inanyayahan ang mga babae na sumakay sa kanyang mamahaling kotse at binigyan sila ng masaganang hapunan. Kinabukasan, nagdala siya ng iba't ibang kulay na panulat sa klase at ipinagmalaki ang mga ito, na nagpatawa sa mga babae. Kausap niya sila nang lapitan siya ni Sikyong at narinig ang mga babaeng pumupuri kay Duke Paul sa pagiging matanda. Maalalahanin at nakakatawa, lalo nang nito pinatibay ang kanyang hinala kung sino talaga si Duke Paul. Sa klase ng PE, mahusay na gumanap si Duke Paul at nakakuha ng perpektong puntos. Namangha ang guro sa kanyang biglaang pagunlad. Kaunti lang ang pambabala ni Duke Paul sa guro at madaling niyang nakuha ang pabor nito, pero si Sikyong ay patuloy na nagmamasid sa kanya nang may pagdududa. Pagkatapos ng klase, nakita ni Duke Paul ang sekretarya na pumapasok sa paaralan. Napagtanto niyang may mali. Nagmamadali siyang hamarang sa kanyang dinadaanan at hiniling na malaman kung bakit siya nandyan. Walang imi, sinampal siya nito at sinigawan dahil sa kanyang kabastusan. Ipinaliwanag niya na nandito siya para ayusin ang mga dokumento para ilipat siya sa isang boarding school. Lumapit si Duke Paul at mariin sinabi, kung saan ako pupunta, ako ang bahala. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang salamin, dinurog sa ilalim ng kanyang paa, at sinabi, huwag mo na akong guluhin pa. Umalis ang sekretarya pabalik sa kotse. Puno ng galit at hiya. Hindi inaasahan, nandoon si Kim at sinabing siya na ang bahala. Kinagabihan, bumalik si Duke Paul sa study room at nagulat na makita si Sikyong na nakaupo sa tabi niya, na nag-aalok pa na maging tutor niya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pasasalamat nang lumapit si Sikyong at tahimik na nagtanong, ano ang totoo mong pangalan? Nagsimulang magtaka si Duke Paul kung ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni Sikyong at ahan. Hindi sila mukhang magkaaway, pero hindi rin naman mukhang magkaibigan. Araw-araw, si Duke Paul ay pinahihirapan ng kanyang napakababang marka, at ang walang katapusang pang-aabala ni Sikyong ay lalo lang siyang naiinis. Para mailabas ang kanyang inis, pumunta siya sa gym para magsanay ng boxing, sinusubukang mabawi ang kanyang dating liksi. Pagkatapos, nagpahinga siya sa paliguan kung saan may dalawang siga na tumalon sa swimming pool at nagsimulang gumawa ng gulo. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Duke Paul ang isang siga sa kanyang ari at ipinakilala ang kanyang sarili bilang pangalawang pinuno ng Chilsang Gang. Binalaan niya sila na kung gusto nilang mabuhay sa ganitong negosyo, mas mabuting matuto sila ng kaunting asal sa publiko. Bago umalis, binigyan pa niya sila ng kaunting pera. Magalam na yumuko ang dalawa habang siya ay lumalakad palayo. Nagkataon lang, ang dalawang siga na yon ay kabilang sa bagong tatag na grupo ni Kim. Iniulat nila na may isang batang nagngangalang Duke Paul na mayabang at palaban. Pero hindi na ito pinansin pa ni Kim at pinabayaan na lang ang bata. Samantala, umuwi si Duke Paul at nakita si Sikyong na naghihintay na sa kanya. Sinabi ni Sikyong na nandito siya para magturo kay Duke Paul para sa darating na mock exam. Sinabihan siya ni Duke Paul na maghintay sa kwarto habang tinutulungan niya ang lasing na si MS, Song pabalik sa kanyang kwarto. Ginamit ni Sikyong ang pagkakataon para hanapin sa kwarto, sinusubukang hanapin ang ahan na nagtatago. Biglang lumitaw si Duke Paul at hiniling na malaman kung bakit masyadong nakatuon si Sikyong sa kanyang nakaraang sarili. Sumagot si Sikyong na may sasabihin siya sa totoong ahan. Napansin ni Duke Paul ang kanyang pagkakasala at tinanong siya kung may ginawa ba siya kay ahan. Hindi sumagot si Sikyong. Sa halip, inakusahan niya si Duke Paul na ninakaw ang buhay ni ahan at nagsisinungaling sa kanilang mga kamag-aral. Sumigaw si Duke Paul na dapat ay hinanap niya si ahan ng mas maaga bago ito tumalon mula sa pedestrian overpass. Habang papanindigan pa sana ni Sikyong ang kanyang sasabihin, may malakas na sigaw mula sa ibaba. Si MS,
Song ay lubhang hindi matatag at sinampal pa si Duque Paul. Hinawakan niya siya para pakalmayin, pero nagreklamo ito na kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana siyang naging matagumpay na aktres. Mahigpit na niyakap siya ni Duque at bulong, hindi pa huli ang lahat, at maaari ka pang bumalik. Bago umalis, palihim na kumuha si Sikyong ng buhok mula kay Duque Paul at MS. Song. Nakita ni Duque Paul ang buong pangyayari. Diretso niyang sinabi na araw-araw ay inaasikaso na niya ang pag-aaral, pamilya, at pang-aabuso sa paaralan, at ayaw niya na maging dahilan pa si Sikyong ng mas marami niyang problema. Kausap nila ang isa't isa nang may tawag si Sikyong mula sa kanyang ama. Kinakabahan niyang ipinaliwanag na nasa bahay siya ng kaibigan at nangakong magmamadaling umuwi bago ang curfew. Pero pagdating niya sa bahay, galit siyang inakusahan ng kanyang ama na nagsisinungaling. Lumalabas na matagal nang nag-install si Ji-choi ng tracking app sa phone ni Sikyong. Gusto niyang malaman kung sino ang kaibigan ni Sikyong at kung siya ay mabuting bata. Sinabi ni Sikyong na ang pangalan ng kanyang kaibigan ay Ahan at siya ay masipag mag-aral. Pinaalalahanan siya ni Ji-choi na bilang anak ng isang prosecutor, hindi siya dapat magsinungaling. Bumalik siya sa kanyang kwarto, nanginginig dahil sa mga alaala ng kanyang ama na sinisigawan siya noong bata pa siya. Kinabukasan, pumasok si Duque Paul sa paaralan at pinalibutan siya ng grupo ng mga bully. Hindi sila masaya na parang wala na siyang pakialam sa kanila sa mga nakaraang araw, kaya ipinakita nila sa kanya ang isang video. Sa video, manupit nilang pinahirapan si Ahan, binuhusan pa siya ng gatas. Si Duque Paul ay nagningwis sa galit at dinurog ang phone. Sinubukan pa siyang asarin ni Min, pero malamig na sumagot si Duque Paul, tingnan natin kung sino ang sasaktan sa pagkakataong ito. Nainis si Min sa kanyang ugali at siya ang unang sumuntok. Pero ikinagulat niya na sinipa siya palayo ni Duque Paul, pagkatapos ay isa-isang tinambang iba, pati na ang pinakamalaking lalaki. Sa huli, tinapos niya ang laban gamit ang isang malakas na sipa. Nagunat si Min at nagtanong, ikaw ba ay isang gangster? Mumiti si Duque Paul at sinabing siya ang pangalawang pinuno ng Chilsang Gang. Samantala, ang advisor ng klase ay umaasa na poprotektahan ni Sikyong si Ahan mula sa pananakit. Bago pa man sumagot si Sikyong, nakita niya si Duque na sinusuntok si Min. Nagmamadaling bumaba ang guro at sinigawan si Min dahil sa pang-aabuso sa kanyang kaklase. Tumutol si Min na siya ang biktima, pero hindi siya nito pinaniwalaan at mabilis na inilayo si Ahan. Sa opisina, iminungkahi niyang magsagawa ng disciplinary committee meeting para sa karahasan sa paaralan at parusahan ng mga pasaway na estudyante. Dahil sa nakaraang mga gawa ni Min, maaari siyang palayasin o pilitin na lumipat. Pero ayaw yun ni Duque Paul dahil gusto niyang personal na humingi ng tawad si Min kay Ahan. Kaya, hiniling niya sa guro na siya na ang bahala kay Min. Pagkatapos, hinanap ni Duque Paul si Min at nakita itong namungutong ng pera sa dalawang mas maliit na estudyante. Kinuha niya ang pera at ibinalik sa mga biktima, pagkatapos ay inutusan ang mga bully na pumasok sa paaralan araw-araw. Gusto niya silang palaging nasa tabi niya para patuloy na suntukin. Hindi na napigilan ni Min at sinubukang sumuntok muli, pero madali na naman siyang nasupil ni Duque Paul. Agad na umupo ng maayos ang iba, sunod Sun Yeren. Binalaan sila ni Duque Paul na huwag lumiban sa klase at burahin ang mga video, kung hindi, ililibing niya sila ng buhay. At tulad niyan, natupad ni Duque Paul ang kanyang unang hiling. Ganap na tumigil ang pang-aabuso sa kanya sa paaralan. Ang kanyang pamalawang hiling ay magkaroon ng mga kaibigan. Ang pangatlo ay protektahan ng nanay ni Ahan, at ang pang-apat ay makapasok sa kolehiyo. Pero ang huling yun ay ang pinakamahirap na layunin sa lahat. Para makalikha ng mas magandang kapaligiran sa pag-aaral, sinabihan ni Duque Paul si Min na pumasok ng tama sa oras at huwag gambling ng iba. Sa mga break, pinipigilan niya si Min na mang-api ng mas mahihinang estudyante. Para maiwasan ang isa pang pagbugbog, wala nang nagawa si Min kundi ang sundin ang lahat ng sabihin ni Duque. Samantala, ipinadala ni Sikyong ang 2 sample ng buhok para sa DNA test. Hiningi niya kay Duque ang mga kopya ng kanyang family register at ID para makumpleto ang paternity test. Nakipagtulungan si Duque Paul, pero wala siyang ideya kung bakit masyadong nakatuon si Sikyong sa pag-alam kung sino talaga siya. Pagkatapos, tinawag niya si Min para sa isang pribadong usapan,
Gusto malaman kung paano nagkasundo sina Ahan at Sikyong noon. Sinabi ni Min na labis na iginagalang ni Ahan si Sikyong at palihim pa siyang sinundan. Binanggit din niya na minsan ay nagsumbong si Sikyong tungkol sa pang-aabuso para kay Ahan. Siguro yun ang dahilan kung bakit gustong makipagkaibigan ni Ahan sa kanya. Ang kakaibang parte ay nang si Ahan ay maling inakusahan bilang isang stalker, tumahimik lamang si Sikyong. Nagsimulang magtaka si Duke Paul kung ano ang itinatago ni Sikyong. Pero may mas malaki pa siyang problema sa ngayon. Ang kanyang mga marka ay napakababa pa rin. Bukod sa pagtulog at ehersisyo, ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Pero bagsak pa rin siya sa math. Nagunat din si Sikyong sa kanyang sobrang baba. Kumapit sa kanyang huling pag-asa, nakiusap si Duke Paul kay Sikyong na maging tutor niya. Kausap nila ang isa't isa nang pumasok ang tatlong lalaki at inanyayahan si Sikyong na sumali sa kanilang study group. Agad na nakita ni Duke Paul ang kanilang intensyon. Gusto lang nila mag-aral kasama ang top student. Kaya, hiniling niya na sumali rin at idineklara pa ang kanyang sarili bilang leader ng grupo. Sinabi ni Sikyong na kung sasali si Duke Paul, sasali rin siya. Walang nagawa ang leader kundi bawiin ang imbitasyon. Pagkaalis nila, sinabi ni Duke Paul na wala siyang balak na maging pabigat tulad ng mga yon. Nangako siya na kahit anong gusto ni Sikyong, isang kahilingan ang kanyang tutuperan bilang kapalit. Makalipas ang ilang sandali, nakasalubong ni Duke Paul ang tatlong lalaki sa banyo. Pinagtawanan siya ng kanilang leader sa kanyang mukha, tinawag siyang stalker. Kinuha ni Duke Paul ang basketball mula sa kanyang kamay at hinamon sila. Simpleng laro lang, kung sino ang maka-score ng 5 puntos ang panalo. Kung matalo si Duke Paul, hikayatin niya si Sikyong na sumali sa kanilang study group. Samantala, napansin ni Sikyong ang mga estudyanteng nagmamadali papunta sa basketball court at sinundan sila. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing ang DNA test ay nagpapakita na magkamag-anak ang dalawang sample. Kahit na, hindi pa rin siya naniniwala na ang bata sa harap niya ay si Ahan dahil walang taong kayang magbago ng ganoon kalaki. Bumalik sa court, ang kahusayan ni Duke Paul ay namangha sa lahat at nanalo siya sa laro. Pampublikong inakusahan niya ang leader ng paninira kay Ahan nang hindi alam ang totoo at binalaan ang lahat na tumigil sa pagkalat ng tsismis. Pagkatapos, pumayag si Sikyong na turuan si Duke Paul sa kondisyon na gagawin ni Duke ang kahit anong gusto niya. Nagtungo ang dalawa sa study room kung saan gumawa si Sikyong ng personalized na plano sa pag-aaral para sa kanya. Pero hindi nagtagal, nagsimulang mag-antok si Duke Paul. Para magising, nagmungkahi siyang uminom ng kaunti. Sa convenience store, agad niyang naabot ang isang bote ng alak. Nang makita ang nagtatakang ekspresyon ni Sikyong, mabilis niyang ipinaliwanag na akala niya ay Sprite yun. Pagkatapos, may nakita si Sikyong na pineapple cake sa istante at naalala na minsang sinabi ng kasambahay na sobrang allergic si Ahan sa pinya, na kayang isara ang kanyang daanan ng hangin. Kausap nila ang isa't isa nang biglang hinawakan ni Duke Paul ang cake at binayaran ito. Maingat na itinulak ni Sikyong ang cake palapit sa kanya. Sinusubukang kumpirmahin kung siya nga si Ahan. Sa huling segundo, tinamaan siya ng konsensya at pinigilan si Duke. Nagtataka, basta nalang kumuha si Duke ng jelly at kinain ito. Pero lumalabas na pineapple flavor yun, at agad siyang bumagsak, nahihirapang huminga. Sa ospital, tunuyang naniwala si Sikyong na ang batang ito ay hindi si Ahan. Kung nawala ng memorya si Ahan, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay agad siyang sasabihan na allergic siya sa pinya. Malinaw na walang alam si Duke Paul tungkol dito, na nagpapatunay na ang kanyang pagkawala ng memorya ay isang kasinungalingan. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Si Ahan ay minsan pumunta sa bahay ni Sikyong na puno ng pag-asa, nakikiusap ng tulong. Malamig siyang tinanggihan ni Sikyong, pero hindi siya nakatulog ng ilang araw dahil sa kanyang pagkabalisa at sakit. Nang kalaunan ay makita niya si Ahan sa bookstore, nagulat siya nang makita na si Ahan ay parang ibang tao na. Nagsimula siyang matakot na ang kanyang sariling lamig ay nagtulak kay Ahan sa isang masamang bagay. Ang isip na yon ay muntik na siyang sirain. Biglang umupo si Duke Paul at mariing sinabi sa kanya na makikita niya muli si Ahan at magkakaroon ng pagkakataong humingi ng tawad. Pero kailangan niya ng tulong ni Sikyong sa pag-aaral para ligtas na makabalik si Ahan at mamuhay ng maayos. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pumayag si Sikyong.
Nang gabing yun, gumawa siya ng detalyadong plano sa pag-aaral para kay Duke Paul at matyaga siyang tinuruan araw-araw. Samantala, gustong sumali ni Min sa grupo ni Kim para matuto ng lumaban. Sa kanyang unang araw, pinapante nila siya sa isang madali ang trabaho. Sa ibang lugar, umuwi si Duke Paul at nakita ang dalawang lalaking nakaitim na kumikidnap sa nanay ni Ahan. Hindi inaasahan, si Min ay nakaupo sa sasakyang pantakas bilang kasabwat. Agad na sumugod si Duke Paul para lumaban sa isa sa mga siga habang pinipigilan ni Sikyong ang isa na kunin si MS Song. Ito ang unang pagkakataon ni Min na makakita ng ganitong karahasan. Takot na takot, tumalon siya palabas ng kotse at tumakbo. Dahil sa limitasyon ng katawan na ito, unti-unting nagsimulang mahuli si Duke Paul. Nang maglabas ng kutsilyo ang isa sa mga siga, may narinig na malapit na mga sirena ng pulis na nagpilit sa kanila na tumakas. Pagkatapos dalhin si MS Song sa ospital, may dalawang pulis na dumating at nagtanong kung ano ang nangyari. Likas na naglabas si Duke Paul ng kaunting pera para patahimikin ang mga ito. Pagkatapos ay natigilan na pagtanto na estudyante lang siya ngayon. Pinaghihinalaan niya na ang sekretarya ang nasa likod ng lahat, pero ang pagsasabi ng totoo ay maglalantad kay Ahan bilang anak sa labas. Kaya sinabi niya na mga siga lang ang gumawa ng gulo at binawi ang kanyang reklamo. Sa daan pauwi, sinabihan ni Duke Paul si Sikyong na iwasang makita ng kanyang pamilya sa bahay at ipahid ang itlog sa kanyang mga pasa. Tumingin si Sikyong sa kanyang nasugatang mukha. Tumataas ang kanyang pagkabalisa. Di nagtagal, narinig ni Ji Choi na ang kanyang anak ay inatake sa lansangan at pinilit si Sikyong na dalhin siya sa pinangyarihan. Dumating sila sa isang liblib na lugar, pero walang nakita si Ji Choi na mga yapak o senyales ng away. Dahil sa sobrang takot, patuloy na kinagat ni Sikyong ang kanyang mga kuko hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo at bumagsak. Sa ospital, iminulat lang niya ang kanyang mga mata nang umalis ang kanyang ama. Tumawag ang kanyang nanay at nakiusap sa kanyang asawa na huwag masyadong idiin ang kanilang anak. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili na ginagawa niya ito para hindi maligo si Sikyong at maging mabuting tao. Sa ibang lugar, pumunta si Duke Paul sa istasyon ng pulis para opisyal na bawiin ang kanyang reklamo. Sinabi sa kanya ng pulis na ang security cameras sa kanyang bahay ay sira, kaya hindi nila makilala ang mga mukha ng mga salarin. Napagtanto ni Duke Paul na pinlano na ng sekretarya ang lahat ng maaga at napagpasyahan na oras na para harapin siya ng direkta. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para mahanap siya, pero nabigo siya sa bawat pagkakataon. Para sa kaligtasan, umupa siya ng pangkat na mga gwardya para magbantay sa villa. Samantala, sumigaw ang sekretarya kay Kim dahil sa pagsira ng mga bagay-bagay, nag-aalala na baka habulin siya ng pulis. Sinabi sa kanya ni Kim na binawi na ang reklamo at nangakong aayusin ang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin si Min at ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng pagtataksil. Alam na siya ay nasa malaking problema, nagtago si Min at walang makakontak sa kanya. Napansin din ni Duke na hindi pumapasok si Sikyong sa paaralan, kaya nag-text siya para tanungin kung okay lang siya. Sumagot si Sikyong na mas maayos na siya at sinabing huwag mag-alala. Nang gabing yun, dumating si Sikyong gaya ng dati para turuan si Duke Paul. Napansin ni Duke Paul na kinagat niya ang kanyang daliri hanggang sa damyugo at nag-aalala na may nangyari sa kanyang bahay. Mabilis na nagbago ng paksa si Sikyong at itinulak siya papasok para mag-aral. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Sikyong para lumino ang kanyang isip. Alam niya na dapat ay tinawagan na ng kanyang ama ang pulis at malapit na silang pumunta sa paaralan. Nakonsensya si Duke Paul sa pagkaladkad sa kanya sa away, kaya napagpasyahan niyang turuan siya ng kaunting self-defense. Kasabay nito, palihim na sinisiyasat ng ama ni Sikyong ang background ni Ahan at nalaman na siya ay isang anak sa labas na inaapi sa loob ng maraming taon. Nagtataka siya na kahit na magkaklase ang dalawang lalaki sa loob ng 2 taon, bigla na lang silang naging malapit na yon. Sa daan pabalik sa bahay ni Duke Paul, patuloy na pinaprakti ni Sikyong ang mga galaw na itinuro sa kanya ni Duke. Bigla, nakita niya si Min na gumagala sa malapit, pero pinili niya itong huwag pansinin. Hindi napigilan ni Min ang kanyang pagkamausisa at hiniling na malaman kung ano ang ginagawa nila doon. Noon lang niya napagtanto na ang babaeng kanidnap kagabi ay ang nanay ni Ahan. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang kafe.
Pinapaalalahanan ni Duque Paul si Min na pumasok sa paaralan bukas at huminto sa pagliban sa klase. Mainat na nagtanong si Min tungkol sa away noong mga nakaraang araw. Nang marinig niyang binawi ang kaso, tuluyan siyang nakahinga ng maluwag at nilamon ang kanyang cake, sinabing hindi pa siya kumakain sa loob ng 2 araw. Dahil naawa sa kanya, inanyayahan siya ni Duque Paul sa bahay para maghapunan. Habang kumakain, nagtanong si Min kung maaari siyang matulog dahil sira ang kanyang heater. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay nasa malayo para magtrabaho. Iniwan sila ng kanyang nanay at ang kanyang kapatid na babae ay nag-a-apprentice sa isang hair salon. Nang pumayag si Duque, humiling din si Sikyong na tumuloy. Pagkatapos, lumabas si Min sa balkonahe para manigarilyo. Sinundan siya ni Sikyong sa labas at hiniling na malaman kung sino ang sumubok na kidnapin ang nanay ni Han. Inamin niya na nakita niya si Min na lumabas sa van na yon ng gabing yon. Pinaghihinalaan niya na pumunta si Min dito para tingnan kung hinahabol pa siya ng pulis. Ipinagtanggol ni Min ang kanyang sarili na hindi niya kinidnap ang babae at siya ang tumawag ng pulis. Ang kanyang malamig na ugali ay nagpagalit kay Sikyong na sumalpok sa kanya sa rehas. Kausap nila ang isa't isa nang biglang lumabas si Duque Paul at hiniling na malaman kung saan nagtatago ang nasa likod ng lahat. Dahil wala nang mapuntahan, inamin ni Min na si Kim ang kanyang amo at isiniwalat ang mga lugar na madalas puntahan ni Kim. Hindi inaasahan ni Duque Paul na gagawa ng ganito kakapal ang kanyang dating tauhan. Pagkatapos ng klase, naghiwalay sila ni Sikyong at siya ay nag-isa pumunta para makipagkita kay Kim. Hindi inaasahan, naunahan siya ng grupo at kinidnap siya. Nagkataong nakita ito ni Sikyong. Tumakbo siya palapit sa kanila, pero wala na ang sasakyan. Kinuha niya ang nahulog na telepono ni Duque Paul at sinubukang tumawag ng pulis, pero biglang naalala ang sinabi sa kanya ni Duque Paul noon. Ang pagtawag ng pulis ay sisira sa buhay ni Han. Ibinaba niya ang tawag, hindi sigurado kung tatawagan niya ang kanyang ama para humingi ng tulong. Samantala, si Duque Paul ay kinaladkad sa isang madilim na bodega. Nang matanggal ang kanyang hood, nakita niya ang kanyang dating tapat na tauhan na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Buong kumpiyansang tumayo si Duque Paul at humingi ng paliwanag. Nakilala siya ni Kim bilang ang batang responsable sa pagkamatay ng kanilang amo at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin siya. Madaling napabagsak ni Duque ang mga mahihinang siga. Pero nang harapin niya si Han, na tumaba ng husto, siya ay nasupil at pinatumba. Sa silid-aralan, sinabi ng mga bully kay Min na plano ng grupo na bisitahin muli ang bahay ni Han. Inakusahan nila si Min na tumakbo sa gitna ng misyon at plano siyang ibalik para parusahan. Agad na tumakbo si Min, pero sa bus stop, nabangga niya si Sikyong at kinaladkad siya para tumakas. Pagkatapos makatakas sa mga humahabol, sinabi ni Min kay Sikyong na plano ng grupo na kidnapin muli ang nanay ni Han. Nagulat si Sikyong at sinabing si Han ay kinidnap na. Hula ni Min ay malamang nahawak siya sa Sinho Hotel. Pagkasabi noon, tumakbo siya palayo sa mapanganib na lugar. Walang nagawa si Sikyong kundi ang iligtas ang kanyang kaibigan mag-isa. Sa daan, patuloy na nagte-text ang kanyang ama, hinihingin malaman kung nasaan siya. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay tinawagan ang kasambahay. Inutusan ng driver na tipunin ang lahat ng bodyguard para protektahan si MS Song. Di nagtagal, nagising si Duque Paul sa isang sopa. Pinaghihinalaan ni Kim na ang high school student na ito ay nakakakilala sa kanilang yumaong amo dahil ang paraan ng kanyang pakikipag-away ay eksaktong pareho. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mamatay ng kanilang amo, nagsanib puwersa ang magkakalabang grupo at sinalakay ang Chilsang Gang. Si Jisoo ay malubhang nasugatan at na-hospital. Pagkatapos ay umalis siya mag-isa. Sila ay nagtatanong-tanong para mahanap ang kanyang kinaroroonan dahil hindi nila magamit ang pangalang Chilsang Gang kung wala siya. Kaya gumawa sila ng bagong grupo. Nang marinig ang lahat ng ito, naging seryoso si Duque Paul at hinimok si Kim na buwagin ang grupo. Nangako siyang bibigyan siya ng sapat na pera para magbukas ng Il Restaurant sa kanilang probinsya. Ngumisi si Kim sa alop, malinaw na hindi siya interesado. Pagkatapos, tumawag si Han, nag-uulat ng malaking bilang ng mga bodyguard sa labas ng bahay ni Han. Tiningnan ni Kim ang mahinahong high school student na ito at naalala kung paano plano ng sekretarya na ilagay si MS Song sa mental hospital at ipadala si Han sa ibang bansa.
Napagtanto niyang lubhang minamaliit ng sekretarya ang bata nito. Nang makita ang katigasan ni Kim, naghanda si Duke Paul na ayusin ang mga bagay gamit ang kanyang kamao. Bago sumuntok, mahinaw niyang itinuro ang punit na ACL ni Kim at ipinaliwanag ng eksakto kung paano niya nakuha ang pinsalang yun. Nagulat si Kim dahil ang kanyang amo at si Han lamang ang nakakaalam nito. Tinanong siya ni Duke kung binabasa pa niya ang alligator bilang ariado at pagkatapos ay seryosong sinabi, ibuhos mo ang lahat ng iyong makakaya, tulad ng paggawa ng karayom mula sa isang bowlang bakal. Nanlamig si Kim, naalala kung paano siya minsang sinigawan ng kanyang amo ng ganoon din. Naguguluhan, nagtanong siya, sino ka sa mundo? Sinabihan siya ni Duke Paul na mag-isip ng mabuti pagkatapos ay umalis. Samantala, dumating si Sekyung sa pinagtataguan ng grupo at ang kanyang ama, na sinusubaybayan ang kanyang lokasyon, ay dumating din pagkatapos. Lumalabas na ito ay isang rescue mission na mainat na pinlano ni Sekyung, umaasang may ligtas ang kanyang kaibigan nang hindi naabala ang pulis. Sa kabutihang palad, lumabas si Duke Paul na hindi nasaktan at magalang na binati ang ama ni Sekyung. Hindi siya pinansin ni Ji Choi at diretso siyang pumasok sa loob. Iniabot niya ang kanyang business card bilang prosecutor kay Kim at inutusan siyang tumigil sa pagkidnap kay MS, Som, kung hindi, maglununsad siya ng buong investigasyon sa buong grupo. Walang nagawa si Kim kundi ang tawagin pabalik ang lahat ng kanyang tauhan. Sa ibang lugar, umuwi si Duke at nakita ang mga bodyguard sa lahat ng dakop. Ipinaliwanag ng kasambahay na si Sekyung ang nagayos ng lahat. Nag-text si Duke kay Sekyung para magpasalamat at inanyayahan siyang mag-aral ng magkasama. Pero hindi nagpakita si Sekyung. Sa halip, hiniling niyang magkita sila sa parke. Doon, humingi siya ng tawad at sinabing hindi na niya siya matuturuan at kailangan na niyang lumayo. Lumalabas na ng gabing yun. Pumayag ang kanyang ama na iligtas si Han, pero sa kondisyon na tuluyang lumayo si Sekyung sa kanya. Walang nagawa si Sekyung kundi sumunod. Sinisi ni Duke Paul ang kanyang sarili sa pagkaladkad sa kanya at sa kanyang pamilya sa panganib. Pero hindi siya sinisisi ni Sekyung kahit kaunti. Nangako siyang patuloy na tutulong sa kanyang pag-aaral at binigyan pa siya ng isa pang pribadong numero. Pagkatapos, sa ilalim ng pag-aayos ng kanyang ama, napilitan si Sekyung na mag-aral kasama ang apo ng isang mataas na opisyal, ang parehong lalaki na tinalo ni Duke Paul sa laro ng basketball dati. Sa klase ng PE, may nakita si Duke Paul na ilang bully na dating sumusunod kay Min. Kinuha niya ang kanilang sigarilyo at tinanong kung nasaan si Min. Nagpanik sila, sinabing hindi nila alam, at mabilis na bumalik sa klase. Pagkatapos, inanyayahan ng mga babae si Duke Paul na sumali sa graduation photoshoot. Labis siyang natuwa at pumayag kaagad. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng estudyante sa Lakeside Park para sa shoot. Pagkatapos ng isang buong araw na kasiyahan, narinig ni Duke Paul mula sa kanyang kaklase na nagtatrabaho si Min ng part-time sa isang convenience store. Nagmadali siya doon at hiniling na malaman kung bakit lumiliban si Min sa klase. Sinabi ni Min na ang grupo ay naghahanap sa kanya kamakailan, gustong parusahan siya dahil sa pagtakbo sa isang trabaho. Nangako si Duke Paul na siya ang bahala at sinabihan siyang pumasok sa paaralan bukas. Kausap nila ang isa't isa nang tumawag si Sekyung at nagtanong kung nasaktan ba si Han nang tumalon siya sa pedestrian overpass. Nakaramdam si Duke Paul na may mali at nagmadaling pumunta sa kanya. Nang makita kung gaano kababa ang pakiramdam ni Sekyung, iminungkahi niyang gumawa ng mga bagay na hindi pa niya nasusubukan. Sumakay sila sa tren at napansin ni Duke Paul na sina Kim at Han ay nakasakay din. Hindi niya sila pinahalata. Sa halip, dinala niya si Sekyung sa tabing dagat. Tumakbo si Sekyung patungo sa karagatan na parang isang nasa sabik na bata. Ito ang unang pagkakataon ni Sekyung na makakita ng dagat at labis siyang natuwa. Pagkatapos, sabay silang namili, natutong magbisikleta, at nag-enjoy sa isang matagal na nawalang sandali ng kaligayahan. Samantala, patuloy silang pinagmamasdan ni Kim at Han mula sa malayo, naghihintay ng pagkakataong ipadala si Han sa airport. Dahil parehong hindi pa adult ang mga bata, hindi sila maaaring mag-check-in sa hotel. Pumunta si Duke Paul sa isang pamilyar na inn, pero tumanggi muli ang may-ari. Ipinaalala sa kanya ni Duke Paul kung sino ang tumulong sa kanya na makuha muli ang lugar na ito at binanggit pa na isa na lang ang kanyang itlog.
Nagpanik ang may-ari at nag-aatubiling ibinigay ang susi ng kwarto. Nagtataka siya kung paano alam ng high school student na ito ang isang napaka-pribadong sekreto. Sinimulan din paghinalaan ni Kim na ang batang ito ay maaaring anak ng kanilang amo. Sa kwarto, napansin ni Duke Paul ang sugat sa noo ni Sikyong at tinanong kung ano ang nangyari. Inamin ni Sikyong na hindi na niya kayang tiisin ang kontrol ng kanyang ama at sinubsob ang kanyang ulo sa dingding dahil sa galit. Ang kanyang ama ay mahigpit sa kanya mula pagkabata, na nagdulot sa kanya ng matinding problema sa pag-iisip. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, pero sa impluwensya ni Duke Paul, sa wakas ay nagsimula na siyang lumaban sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay magpadala ng kanyang kaklase para espiyahan siya o mag-install pa ng kamera sa kanyang kwarto. Dahil sa matinding pag-asa, pumunta siya sa pedestrian overpass, ang kanyang isip ay puno ng mapanganib na mga kaisipan. Tinapak ni Duke Paul ang kanyang balikat at nangakong ipaparamdam niya sa kanyang ama kung gaano kamali ang kanyang makalumang pagpapalaki. Pagkatapos makatulog ni Sikyong, palihim na kinuha ni Duke Paul ang kanyang telepono. Nang buksan niya ito, tumawag ang ama ni Sikyong, hinihiling gisingin si Sikyong at pauwiin para humingi ng tawad. Tumanggi si Duke Paul at nangakong pananatilihin si Sikyong na ligtas. Kinabukasan, tinawagan ni Duke Paul si Han at inutusan silang pumunta sa ikalawang palapag. Inakala ni Han na inaantok pa na ang amo ang tumatawag at agad na ipinasa ang mensahe kay Kim. Di nagtagal, napagtanto nilang may mali at nagmadaling hanapin ang high school student. Tinanong ni Kim kung paano niya nalaman ang numero ni Han. Iginiit ni Han na ang bata ay isang manloloko, nagpapanggap na anak ni Duke Paul. Napagpasyahan ni Duke Paul na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at tumpak na isinaad ang sekretong sila lamang ang nakakaalam. Naantig si Han, napagtanto na ang bata ay ang nakatagong anak ng amo na itinago sa loob ng 20 taon. At tulad niyan, biglang nagkaroon si Duke Paul ng 2 tiyuhin. Pagkatapos, pumasok siya sa klase at napansin na hindi pa rin pumapasok si Min. Agad niyang tinawagan si Han. Inutusan silang tumigil sa paghabol kay Min. Pero, sa paglutas ng isang problema, may lumitaw na bago. Ang ama ni Sikyong ay biglang nagpakita sa paaralan. Inakusahan si Duke Paul na iniligaw ang kanyang anak para magpalipas ng gabi. Sa ilalim ng matinding presyon, muntik nang mawala ng malay si Sikyong at dinala sa klinik. Ginamit ni Duke Paul ang pagkakataon para harapin si Ji Choi ng pribado. Inakusahan siya ng pagiging masyadong mahigpit na nagdulot ng malubhang emosyonal na pinsala, pero si Ji Choi ay napakatigas ng ulo na halos hindi na makapagpatuloy ang usapan. Di nagtagal, nagising si Sikyong at nakita si Duke Paul na nakaupo sa tabi niya. Hinikayat siya ni Duke Paul na makipag-usap ng tapat sa kanyang ama dahil ang komunikasyon ang tanging tunay na solusyon. Pagkatapos, nagtungo sila sa study room kung saan inabutan si Duke Paul ng isang babae ng inumin. Binasa niya ang note at tumawa, sinabing pareho ang kanilang panlasa. Kinabukasan ng umaga, nagwala si MS. Song sa bahay, hinahanap ang sekretarya para kunin ang kanyang gamot. Para pakalmayan siya, pumayag si Duke Paul na siya na ang bibili ng gamot. Sa batika, sinabi ng doktor na hindi maaaring inumin ng magkasama ang 2 gamot dahil lalala ang kanyang mga sintomas. Agad na napagtanto ni Duke Paul na sadyang sinasaktan ng sekretarya si MS. Song. Tinawagan niya si Kim para tanungin kung nasaan ang sekretarya. Sinabi ni Kim na wala siyang ideya dahil siya lagi ang unang nakikipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nagpakita ang sekretarya. Sinabi sa kanya ni Kim na malapit ng buwagin ang grupo at hindi na nila gagawin ang kanyang maruming gawain. Inakusahan niya siya ng kawalan ng utang na loob. Noon, si Jisoo ay malubhang nasugatan, pero hindi kayang magpa-opera ni Kim. Nagalok ang sekretarya na tumulong, pero hiniling na siya ay sundin ni Kim mula noon. Pero ngayon, ang kanyang kaaway ay anak ng kanilang amo, kaya tumanggi si Kim na patuloy siyang tulungan. Binigyan niya siya ng 3 araw para hanapin si Han at humingi ng tawad. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na palayasin siya. Sa labas, narinig ng sekretarya ang ilang estudyante na pinag-uusapan si Han. Napagtanto niyang mga kaklase niya sila, kaya nilapitan niya sila at sinubukang hikayatin na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Dumating si Duke Paul sa paaralan at naramdaman ang mabigat na kapaligiran.
May ilang babae na nagtanong kung siya ba ay nambuli kay Sikyom at pinilit pa itong uminom. Naguguluhan, nalaman ni Duque Paul na siya ay isinangguni sa School Violence Committee. Samantala, inakusahan ni G. Choi si Duque Paul na inakit ang kanyang anak na matulog sa labas, patuloy na binubuli ang kanyang mga kaklase, at sangkot pa sa mga gangster. Binalaan niya na kung hindi ito maayos na pangasiwaan ng paaralan, dadalhin niya ito mismo sa prosecution. Sinubukan ni Duque Paul na tawagan si Sikyom, pero hindi niya siya makontak. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis na nagsasabing ilang lalaki mula sa kanyang klase ang nag-aakusa sa kanya ng pang-aabuso sa paaralan. Ang biglaang krisis ay dinurog siya sa ilalim ng presyon. Habang siya ay nagpupumiglas, tumawag ang sekretarya at hiniling na makipagkita sa kanya. Inamin niyang sinuhulan niya ang mga batang yun at binyantaan siya na mag-aral sa ibang bansa o pumunta sa juvenile detention, kung hindi, ipaparamdam niyang mawala ang kanyang nanay magpakailanman. Samantala, dumating si Sikyong sa paaralan at nalaman ang ginawa ng kanyang ama. Mabilis niyang ipinaliwanag na naayos na niya ang hindi pagkakaunawaan sa principal at umaasa siyang hindi siya huhusgahan ng kanyang mga kaklase dahil doon. Nagtanong si Duque Paul kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Sikyong na huwag mag-alala at nangakong aayusin ang gulo dahil siya naman ang dahilan nito. Kausap nila ang isa't isa nang pumasok si Min sa silid-aralan, nagtatanong kung si Duque Paul ay mapro-prosecute. Isiniwalat ni Duque Paul na ang sekretarya ang nasa likod ng lahat. Nang marinig na ang mga bully ay nasa pool hall, nagmadali si Duque Paul doon. Sinabi niya na ginagamit lang sila bilang mga disposable pawn sa gulo na ito. Nangako siya na kung bawiin nila ang kanilang reklamo at bumalik sa paaralan, hindi na niya ito papansinin. Iginiit ng mga lalaki na poprotektahan sila ng sekretarya. Sinubukan nilang kunin si Min sa kanilang panig at gumawa pa ng peking medical report ng pinsala. Tinawag silang walang hiya ni Min, pero pinaalala nila sa kanya na siya ang nagsimula ng pambubuli kay Ahan. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng kanyang ginawa noon, hindi makasagot si Min. Samantala, nagsimulang maghanap si Duque Paul ng ebidensya para linisin ang kanyang pangalan. Inutusan niya ang kanyang dalawang tiyuhin na subaybayan ng sekretarya dahil siya ang tunay na salarin sa likod ng lahat. Para protektahan ang nanay ni Ahan, plano niyang ilantad ang sekretarya sa harap ng ama ni Sikyom at sirain siya ng tuluyan. Sa ibang lugar, nalaman ni G. Choi na ang kanyang anak ay naghain ng kahilingan na kanselahin ng School Violence Committee at nagalit ng husto. Sinabi niya kay Sikyom na gagawin niya ang lahat para ipadala si Ahan sa juvenile detention para hindi na siya muling makapasok sa paaralan. Pagkatapos ng mainat na pag-iisip, nilapitan ni Sikyom si Min at hiniling na hanapin ang video na nagpapakita kay Ahan na binubuli. Pagkatapos ay sabihin ang totoo sa prosecution. Nag-aalala si Min na mapupunta siya sa juvenile detention kung gagawin niya yun. Isiniwalat ni Sikyom na minsang itinago ni Ahan ang pagkakasangkot ni Min sa pagkidnap at pinigilan pa ang mga guro na idaos ang School Violence Committee. Umaasa siya na magkakaroon ng konsensya si Min at magpatutuo para kay Ahan. Ang mga salitang ito ay labis na nagpahirap kay Min. Nang gabing yun, pumunta siya kay Ahan at lumuhad sa harap niya, humihingi ng tawad. Inamin niya na siya ay natatakot at walang lakas ng loob na magpatutuo. Binuhat siya ni Duque Paul at nangakong hindi niya hahayaang mapunta si Min sa juvenile detention. Umaasa lamang siya na kapag bumalik na ang tutumahan, personal na hihingi ng tawad si Min sa kanya. Pagkatapos, inuwi ni Duque Paul si Min para maghapunan at sinabihan siyang magsimulang pumasok sa paaralan ng tama sa oras at tumigil sa pang-aabuso sa ibang estudyante. Ang maliit na kabutihang ito ay labis na tumama kay Min at napuno siya ng pagkakasala. Pagdating niya sa bahay, sa wakas ay bumigay siya at hindi napigilang umiyak. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Duque Paul at Sikyong sa opisina ng prosecutor. Gusto ni Sikyong na magpatutuo para sa kanya, pero siya ay kinaladkad palayo ng kanyang ama. Kausap nila ang isa't isa nang biglang nagpakita si Min. Hiniling ni Duque Paul na malaman kung bakit siya pumunta dahil nangako siyang hindi niya babanggitin ang kanyang pangalan. Habang ang mga bully ay mayayabang, biglang hinablat ni Min ang kanilang backpack, inihagis kay Duque Paul, at sumigaw ng isang password. Nagmadaling lumabas si Duque Paul, binuksan ang tablet sa loob, at nakita ang 12 ng mga video na nagpapakita ng mga lalaking nambubuli kay Ahan.
Dahil sa ebidensyang ito, nalinis si Duque Paul at inamin ni Min na siya ang salarin. Tinanong siya ni Duque kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Sinabi ni Min na nakakadiri na ikukulong ka dahil sa kasalanan hindi mo ginawa. Idinagdag niya na mas gumagaan ang kanyang pakiramdam kapag ang taong talagang nagkamali ay napaparusahan. Inamin niya na hindi niya deserve ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Duque Paul. Di nagtagal, si Min at ang mga bully ay dinala ng pulis. Kumapit pa rin sila sa Pag-asa, kumbinsido na lilinisin sila ng sekretarya. Sinabi ng isang lalaki na kinontak niya ang kanyang abogado, ngunit nalaman na sila ay pinabayaan na. Sa sandaling yon, nakita ni Min ang espiritu ni Ahan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tahimik niyang ipinaparating ang kanyang paghingi ng tawad. Sa wakas ay naayos na ang lahat at si Jisoo, na matagal nang nawawala, ay muling nagpakita. Magalam na yumuko si Duque at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Pagkatapos ng maikling usapan, napagtanto ni Jisoo na ang high school student na nakatayo sa harap niya ay si Duque Paul pala. Pero hindi niya siya inilantad. Hinimok lamang niya itong mag-aral ng mabuti at makapasok sa kolehiyo. Samantala, gumaling si MS, Song at nagpas siyang umalis ng ospital. Hinimok siya ni Duque Paul na iwanan ang ama ni Ahan at humanap ng mabuting lalaki para magsimula ng bagong buhay. Bamantong hininga siya, sinabing nanatili siya sa bahay sa loob ng 20 taon at hindi na alam kung paano mabuhay ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Duque Paul na dahil masyado siyang umasa sa lalaking yun, nagawa ng sekretarya na abusuhin siya. Naniniwala siyang may kakayahan siyang kontrolin ang kanyang sariling buhay. Bigla, may nakita si Duque na ad para sa isang exhibition ng OK Construction sa Berlin at agad na nagtungo sa airport. Sa daan, tinawagan niya ang kanyang dalawang tiyuhin, sinabing ang chairman ay nakabalik na mula sa Berlin at darating sa airport sa loob ng 1 oras. Hiniling niya sa kanila na tulungan siyang hulihin ang sekretarya. Sa sandaling lumapag ang eroplano, tinawagan ng sekretarya ang kanyang abogado at narinig lamang na nalinis na si Ahan sa lahat ng paratang. Kausap nila ang isa't isa ng harangan ni Duque Paul ang kanilang dinadaanan at inanyayahan ng chairman sa isang Chinese restaurant para sa isang pribadong usapan. Sinubukan ng sekretarya na tumakas, pero siya ay kinaladkad pabalik sa harap ng chairman. Inilantad ni Duque Paul na ginawa niya si Ahan na salarin sa kaso ng pang-aabuso sa paaralan. Dinragsa ang kanyang nanay. At humupa pa ng mga gangster para kidnapin siya. Idinagdag niya na ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang maging nag-iisang asawa ng chairman. Nagpanik ang sekretarya at sinubukang ipaliwanag ang sarili, pero ang kanyang mga dahilan ay lalong nagkumbinsi sa chairman na siya ay nagkasala. Nag-aalala siya na kung ito ay kumalat sa publiko, malalagay sa panganib ang reputasyon ng kumpanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, lumuhad ang sekretarya sa harap ni Duque Paul at humingi ng tawad. Binuhusan siya ni Duque ng tubig sa ulo at binalaan na huwag na muling bubulayan si Ahan o ang kanyang nanay. Na-appreciate ng chairman ang paraan ng paghawak ni Duque Paul sa mga bagay at napagpasyahan na irehistro siya bilang kanyang anak. Tinanggihan ito ni Duque Paul dahil hindi niya kailangan ng isang ama na kayang iwanan ang kanyang anak anumang oras. Sa labas, sinabihan niya sina Kim at Han na mauna na sila at siya ay uuwi pagkatapos niyang mag-ikot. Naalala ni Kim na ang kanyang amo ay nagsabi ng eksaktong parehong mga salita at minsang sinabi sa kanila ni Jisoo na manatili dito para kay Duque Paul. Ang lahat ng mga pagkakataong ito ay nagpagulat kay Kim kung si Ahan ay si Duque Paul na. Pagkatapos, sinabi ni Duque Paul sa nanay ni Ahan na tinanggihan niya ang alok ng chairman. Sumagot si MS Song na hindi niya inaasahan ito, pero hindi siya nabigla. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay simulan muli ang kanyang karera sa pag-arte. Hinikayat siya ni Duque Paul na ituloy ang kahit anong gusto niya, nangangakong lagi niya siyang susuportahan. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinanong niya si Ahan kung ano ang pakiramdam na makabalik. Kani-kanina lang, patuloy na lumilitaw ang espiritu ni Ahan. Narinig niya ang paghingi ng tawad ni Min at nakita ang kanyang nanay na nagkakaroon ng bagong buhay. Inamin niya na pakiramdam niya ay marami siyang nabago. Umaasa si Duque Paul na titigil na siya sa pagsasabing magpapakamatay siya at magsisimula ng mag-focus sa pamumuhay ng maayos at makapasok sa isang magandang unibersidad. Sa 1 linggo na lang, aayusin niya ang mga bagay at ipapasa ang mga ito ng maayos.
Unang bumalik si Duque Paul sa paaralan para sa kanyang huling paalam sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, dinala niya si Sikyong sa kanyang sariling abo at sa wakas ay isiniwalat kung sino talaga siya. Ipinaliwanag niya na namatay siya habang inililigtas si Ahan nang tumalon nito mula sa tulay at ang kanyang espiritu ay pumasok sa katawan ni Ahan pagkatapos. Kausap nila ang isa't isa nang lumitaw ang totoong Ahan at mahigpit na niyakap si Sikyong. Ipinakita ng isang flashback ang sandali nang magmakaawa si Ahan kay Sikyong na hilingin sa kanyang ama na makialam dahil isang prosecutor lamang ang makakapagparusa sa mga bully na yun. Tumanggi si Sikyong dahil siya ay galit na tinulungan niya si Ahan, pero ang lalaki ay napakalungkot pa rin. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magsisi. Iniisip na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding pag-iisip si Ahan. Inaliw siya ni Ahan, sinabing, hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ko dahil wala akong lakas ng loob na lumaban. Sinabihan niya si Sikyong na lumakas at tumigil sa pananakit dahil sa kanyang ama. At si Sikyong ay nagbago nga, nang pagbawalan siya ng kanyang ama na makipagkaibigan muli kay Duque Paul. Siya ay matatag na tumanggi. Naghanap pa siya ng part-time na trabaho dahil ang pagiging malaya sa pananalapi lamang ang makapagpapalaya sa kanya mula sa kontrol ng kanyang ama. Samantala, nakipagkita si Duque Paul sa kanyang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan. Habang si Han ay lasing, tinanong ni Kim kung bakit hindi isiniwalat ni Duque Paul kung sino talaga siya sa kanila. Sinabi ni Duque Paul na ang kanyang espiritu ay mawawala muli balang araw at iyon ay masyadong malupit para sa kanila. Sa ilalim ng paglubog ng araw, itinaas nila ang kanilang mga baso at ginugol ang kanilang mga huling sandali ng magkakasama. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng pag-alis ni Duque Paul. Hindi inaasahan, nagpasya si Ahan na huwag nang bumalik sa kanyang sariling katawan. Sinabi niya na wala na siyang natitirang pagnanasa sa buhay na ito at kung may ibang taong masaya sa kanyang katawan, sapat na yun para maging masaya siya. Pagkasabi nito, mumiti siya at lumakad patungo sa maliwanag na liwanag. Sa dulo ng kwento, si Duque Paul ay tinanggap sa unibersidad na lagi niyang pinangarap. Sa mga araw na sumunod, patuloy niyang binuhay ang bawat araw ng may buong sigasig.